Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay Leomer Pabol, shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, si Master Ken ay mabilis pumasok sa tahanan ni Matandang Loss. At si Matandang Loss ay wala nang nagawa at pumasok na din ito. Ken, alam mo naman hindi ka maaaring pumasok sa aking tahanan. Baka may makakita sa'yo na ibang mangkukulam. At ano pa ang maisip nila? Sabi ni Matandang Loss kay Master Ken. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay tumawa. Haha, wala na akong pakialam sa iisipin ng iba. Dito ako magpapalipas ng gabi sa iyong tahanan. Maaari ba, Loss? Tanong ni Master Ken kay Matandang Loss nang nakangiti. Nang makita ni Matandang Loss ang ngiti ni Master Ken, ito ay namula. At sinabi, kung ganun, kung hindi na kita mapipigilan, maaari ka magpahinga dito sa sala. Alam mo naman iisa lang ang silid sa tirahan ko. Kaya kung okay lang dito ka na sa sala. Sabi ni Matandang Loss. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay tumawa. Haha, walang problema. Kung ganun, samahan mo muna ako dito. Halika, umupo ka muna sa aking tabi. Sabi ni Master Ken at si Matandang Loss ay labis na namumula. Ewan ko sa'yo, Ken. Kukunin ko lang saglit sa aking silid. Ang pwede mong isapin sa sahig upang ikaw ay makahiga na. Mag-ante ka dyan. Sabi ni Matandang Loss. Naglakad si Matandang Loss sa kanyang silid. At si Master Ken ay biglang tumayo at sumunod kay Matandang Loss. Mabilis na naglakad din si Master Ken patungo kay Matandang Loss. At ito ay pumasok din sa silid. Habang kinukuha ni Matandang Loss ang sapin sa kanyang kabinet, mabilis na yamakap sa likuran si Master Ken ni Matandang Loss. Loss, ang bango mo, sabi ni Master Ken. Nang maramdaman ni Matandang Loss ang pagyakap ni Master Ken, ito ay labis na nagulat, at ang kanyang magandang muka ay mabilis na namula. Ken, anong ginagawa mo? Sabi ko antayin mo na lang ako sa labas. Bakit nandito ka? Sabi ni Matandang Loss sa pag-aalala na tono. Bitawan mo ako. Alisin mo ang pagkakayakap sakin. Baka si Sophie ay bumalik at makita pa tayo. Ikaw talaga, Ken. Sabi ni Matandang Loss sa mahinang boses. Nang marinig ito ni Master Ken, imbes na bitawan niya ang pagkakayakap kay Matandang Loss, mas lalo pa nito hinigpitan. At tinulak niya si Matandang Loss sa kama. Sinarado ni Master Ken ang pinto ng silid. At ito ay mabilis na tumalon sa kama. Loss, huwag kang mag-alala. Wala akong ibang gagawin. Nais lang kita may akap kahit saglit lang. Nais ko lang ulit, maranasan na makatabi ka sa higaan. Napakatagal na panahon. Nananabik ako na muling mangyari ito. Na makatabi ka sa pagtulog. Kaya hayaan mo muna ako kung maaari lang na matabihan ka sa mga oras na ito. Kahit saglit na oras lamang. Sabi ni Master Ken kay Matandang Loss sa mahinang tono. At si Matandang Loss ay bumitaw na sa kanyang pagpigil. At sinabi kay Master Ken, oo na, Ken, ngunit wala na ibang pwede mangyari sa ating yakap lang. At baka si Sophie ay dumating na. Anong oras na maya-maya makakaramdam na si Sophie ng antok at babalik na iyon dito? Sabi ni Matandang Loss. Nang marinig ni Master Ken ang mga sinabi ni Matandang Loss, ito ay nagsalita. Kung ganun, dapat ko na pala gawin agad ito. Tuldok, si Master Ken ay hinawakan ang magandang muka ni Matandang Loss. At ito ay mabilis na humalik sa mga labi nito. At nais magpumiglas ni Matandang Loss sa pagkakahalik ni Master Ken, ngunit hawak-hawak ni Master Ken ang kanyang muka. Maya-maya, hindi na nagpupumiglas si Matandang Loss. At ito ay humalik na din kay Master Ken.
At ang dalawa ay nadala na ng kanilang nararamdaman. Inalis ng dalawa ang kanilang mga damit. Ang hubog ng katawan ni Master Ken ay masyado matigas. May 6 na abs ang nakikita ni Matandang Loss sa pangangatawan ni Master Ken, at si Matandang Loss naman sa edad na 50 na. Ang hubog ng katawan nito ay parang sa isang dalaga peren. Ang tinataglay na katawan ni Matandang Loss ay sobrang napakaganda. Ang dibdib nito ay para sa isang dalagita. Dahil simula nang naghiwalay sila ni Master Ken, wala nang ibang nakahawak dito. Sa mga oras na ito, binigay ni Matandang Loss ang kanyang sarili kay Master Ken, at sila ay nagsiping na. Ilang minuto ang lumipas, hindi peren tapos ang dalawa. Dahil sa kanilang pananabik na mangyari ulit ang tulad nito. Isang oras ang lumipas, nang sila ay matapos. Loss, hindi peren nagbabago ang maganda mong katawan. Tila ba? Nung una kitang makilala at una nating pagsisiping ay ganon na ganon peren ang iyong tinataglay na katawan. Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni Matandang Loss. Ito ay bumalik sa kanyang ulirat at ito ay mabilis na bumangon sa kanyang kama. Mabilis na nagbihis si Matandang Loss at sinabi, "Magmadali ka, magbihis ka na at lumabas sa silid. Hindi dapat nangyari ang ganito." Sabi ni Matandang Loss. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita. "Hindi mo gusto ang nangyari sa ating dalawa ngayon. Akala ko ba mahal mo peren ako, bakit parang pinagsisihan mo ang nangyari sa ating dalawa sa mga oras na ito?" Sabi ni Master Ken sa mahinang tono. Nang marinig ito ni Matandang Loss, hindi ito umimik, at nang mapansin ni Master Ken ang hindi pag-imik ni Matandang Loss, ito ay nagsalita, "Nauunawaan ko." Mabilis na nagbihis si Master Ken at nagpas siya ng lumabas ng silid at ito ay nagsalita. "Tuldok, lalabas na ako. Paumanhin na dala lang ako ng aking damdamin. Masyado lang ako nanabik. Sobrang mahal kasi kita," sabi ni Master Ken, at ito ay maglalakad na palabas ng silid. At maya-maya, mabilis na pinigilan ito ni Matandang Loss at sinabi, "Ken, paumanhin din. Nabigla lang ako sa nangyari. Huwag sana sumama ang loob sa akin. Mahal naman din kita, at napakasaya ko sa mga oras na ito, na ikaw ay kasama ko. Kung alam mo lang ang aking tunay na nararamdaman. Kaya pasensya ka na." Niyakap ni Matandang Loss si Master Ken sa kanyang braso. "Halika na, lumabas na tayo ng silid. Hindi peren nagbabago ang iyong kasanayan sa pagsisiping Ken. Masyado ka peren aggressive," sabi ni Matandang Loss. Nang marinig nito ni Master Ken, ito ay napangiti na at sinabi, "Haha, sa tagal ng panahon Loss. Tuldok, matagal kong inantay na mangyari ulit sa ating dalawa ang ganitong bagay. Kaya wala akong sasayangin na pagkakataon," sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Matandang Loss, ito ay nagsalita, "Ikaw talaga, hindi ka peren talaga nagbabago." At ang dalawa ay nagtawanan. At maya-maya nagpas siya na si Matandang Loss na lumabas na sila. "Halika na, mauna ka na sa labas. Dadalhin ko pa ang mga sapin na gagamitin mo." Si Master Ken ay tinulak ni Matandang Loss palabas ng silid. "Labas na, ikaw talaga," sabi ni Matandang Loss. Nang maramdaman ni Master Ken ang tulak ni Matandang Loss, ito ay napatawa. "Haha, tuldok, sige na, aantayan na lang kita dito sa labas. Bilisan mo lang Loss," sabi ni Master Ken. Samantala sa kabilang panig, sa lugar ng mga barbarian, nag-utos ang pinuno ng mga barbarian na si Benj, na magsugawan ng isang piging para kila Dax at Chester. At sa lugar ng mga barbarian, ang lahat ay nagsasaya. Lalo na sila Dax at Chester. "Brother Chester, talagang napakaswerte natin sa mga oras na ito, kung ating iisipin sa tagal ng panahon na tayo ay nakakulong sa lugar ng mga demonyo. Hindi ko na naisip na magsaya pa ng ganto. Akala ko hindi ko na mararanasan ang saya na nararamdaman ko ngayon," sabi ni Dax. Nang marinig ito ni Chester, ito ay tumawa at sinabi, "Haha, kahit naman ako kapatid Dax. Mabuti na lang natagpuan tayo ng mga lahing ito. At ang maganda pa, ang kanilang pinuno ay kaibigan ni Brother Daryl. Mabait peren talaga ang kapalaran natin. Kaya wag ka sana magsayang ng oras ngayon, magsaya ka lang kapatid Dax," sabi ni Chester. At si Dax ay nagsalita muli, "Oo Brother Chester, iinom ako ng madaming alak ngayon. Magpapakalasin ako sa gabing ito. Wala akong ibang iisipin, ipagsasantabi ko muna ang lahat ng dapat natin gawin. Kahit ngayon gabi lang,"
Sabi ni Dax sa masayang tono. Maya-maya lumapit si Pinunong Benj sa dalawa. Nag-enjoy ba kayong dalawa, aking mga kaibigan? Nagustuhan nyo ba ang pinahanda kong piging para sa inyong dalawa? Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Dax at Chester. Labis ang pasasalamat ng dalawa kay Pinunong Benj. Salamat Pinunong Benj. Sobra-sobra na itong ginawa mo. Sobra talaga namin tatanawin na utang na loob ang pagkupkup mo sa amin sa iyong lugar. Sabi ni Chester. At si Dax ay nag-alok ng inumin kay Pinunong Benj. Pinunong Benj. Mag-inom tayo hanggang tayo ay nalasing. Sigaw ni Dax. Iniangat niya ang baso niya. At ito ay sumigaw. Isang kampi para sa ating pagkakaibigan. Sabi ni Dax sa sigaw na tono. Nang marinig ito ng lahat, lalo na sila Chester at Pinunong Benj. Sila ay ngumiti at tinaas ng lahat ng kanilang baso. At ang lahat ay sumigaw. Isang kampi para sa pagkakaibigan. Sigaw ng lahat, nagpatuloy sa pagsasaya ang lahat, lalo na sila Dax at Chester. Maya-maya, nagsalita si Pinunong Benj. Hali kayong dalawa, sa lamesa natin pagpatuloy ang ating kasiyahan. Naglakad si Pinunong Benj at sila Dax at Chester ay sumunod. Nang makarating na ang tatlo sa lamesa, sinabi ni Pinunong Benj, paumanhin, wala akong maaalok sa inyong dalawa na babae. Ang aming kababaihan sa aming lahi ay lubos namin nirerespeto at iniingatan. Alam ko sa lahi niyong mga tao. Ang gantong piging ay may mga babae ang nasa inyong paligid. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Dax at Chester. Si Chester ay napakamot ng ulo at sinabi, Nako, ayos lang Pinunong Benj. Hindi rin kami mahilig sa babae. At ang mga babae ay aming din nirerespeto at pinapahalagahan. Kaya hindi mo kailangan mag-alala pa. Sapat na pinakain mo kami at ngayon ay nagpagawa ka pa ng isang piging para sa amin. Lubos talaga kami nagpapasalamat sa kabutihan mo Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay nagsalita, walang anuman. Basta para sa mga malapit kay Brother Daryl. Lahat gagawin ko upang sila ay mabigyan ng sapat na pangangailangan. Walang-wala ang ginagawa ko ngayon sa inyo, sa ginawang tulong ng inyong kapatid na si Daryl sa aming lahi. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin mararanasan ang kasaganahan na aming natatamasa ngayon, at ang kalayaan na aming nakamit. Lahat ng ito ay dahil kay Brother Daryl. Sabi ni Pinunong Benj. Kung nandito nga lang si Brother Daryl, mas lalong masaya, ngunit huwag kayong mag-alala. Simula bukas mag-utos ako ng iilang kasundaluhan mula sa aking lahi. Upang maghanap ng impormasyon kung nasaan si Brother Daryl sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Dax at Chester, labis ang pagkatuwa nito. Salamat talaga Pinunong Benj, sabi ni Chester at si Dax ay sumigaw ulit. Salamat sa masayang gabi na ito. Mga kaibigan barbarian, isang campaign ulit para kay Pinunong Benj. Sigaw ni Dax, at nang marinig ito ng lahat ay sumigaw. Campaign para kay Pinunong Benj. Samantala sa kabilang panig, sa maliit na kuwebo kung nasaan sila Daryl at Lynn. Si Daryl ay hindi parent talaga makatulog sa mga oras na ito. At maya-maya nag-isip si Daryl. Masyado nang matagal na hindi ko na isasagawa na mailigtas ko ang aking mga pamilya sa kamay ng mga lahing demonyo. Kamusta na kaya silang lahat? Debra, Brother Dax at Brother Chester. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Konting tiis na lang. May tatakas ko din kayo sa lugar ng mga lahing demonyo. Lalo ka na, Debra, kung hindi dahil sa pagmamahal mo sa akin. Hindi ka nakuha ng mga lahing demonyo. Bulong ni Daryl sa pag-aalala na tono. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!